Praise God. Hallelujah. Good morning muli sa bawat isa sa atin mga kapatid. At tayo po'y dadako na sa ating pinag-aaralan. Nasa Matthew 5 na po tayo mga kapatid. Sino po nakabuo sa inyo ng chapter ng Matthew 1 to 5 mga kapatid? Praise the Lord. Kaya kung tayo mga kapatid ay marami pa po tayong pag-uusapan. Sa patuloy tayo umaaten sa salita ng Panginoon at patuloy rin tayo matututo ng salita ng Panginoon. Chapter 5 mga kapatid. Hallelujah. Kaya tayo mga kapatid, mag-focus lang tayo sa salita ng Panginoon. Huwag tayong magpagkwentuhan. Huwag tayong i-focus lang natin yung ating kaisipan sapagkat marami tayong matutunan sa umagang ito. May 8 tayong mag-aaralan sa Matthew 5. Una, ang ating mapapag-aralan mga kapatid sa Matthew chapter 5, the Beatitudes. Mga kapatid. Ito mga kapatid, yung isang bagay na attitude na kailangan gawin ng isang Kristiyano. Mga kapatid. Kung gusto natin tayo ay maging tunay na Kristiyano at maging lingkod ng ating Panginoon, ito yung isang bagay na kailangan natin ilagay sa ating isip. Sabi ng Matthew chapter 5, verse 3 to 12. Una, sabi dito, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Wow! Ito yung isang bagay mga kapatid na makikita natin, mapapansin natin na kapag once na mababa ang kalooban natin at hindi tayo mapagmataas mga kapatid, sabi ng Biblia, kanila ang kaharian ng langit. Amen? Sino dito may mababa ang puso? Hindi mabilis magalit. Ayan. Hindi mapagmata o mapanlait sa kapwa. Dapat mga kapatid, tayo bilang isang Kristiyano, dapat ay magpagpapakumbaba tayo na kalooban. Number 2, sabi diyan, sabi ng 4, dito mga kapatid, mapapalad ang nangahahapis sapagkat sila'y aaliwin. Ang ibig sabihin po mga kapatid, nalulungkot, ibig sabihin na nangahahapis, nalulungkot po yan o nagdadalamhati. Kaya mga kapatid, sabi ng Biblia, sapagkat sila'y aaliwin. Number 5, mga kapatid, mapapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Kaya mga kapatid, kung tayo maamo, mabait tayo, mapagpakumbaba tayong tao, at higit sa lahat, may hinhin na tao. Tatandaan natin, kung ganyan ang ating laging mindset mga kapatid, mamanahin natin ang lupa. Sabi ng Biblia, mapalad ka kung ikaw ay maamo at mabait mga kapatid. Kaya tayo mga kapatid, bilang isang Kristiyano, dapat piliin natin na maging mabuti. Amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. Sabi ng number 6, verse 6, mapapalad ang nagugutom at nangauuhaw sa katwiran sapagkat sila ibubusugin. Ito yung mga kapatid na sinasabi na nauuhaw at nagugutom. Sabi dito mga kapatid, ito yung sa spiritual life mo. Ibig sabihin mga kapatid, lagi kang excited sa salita ng Diyos. Lagi ka dapat active pag once na salita na ng Panginoon ang pinag-uusapan mga kapatid. Dapat yung tenga mo nakapokus, ang mata mo nakapokus, at higit sa lahat ang puso mo nakapokus. Kaya dapat bilang isang Kristiyano, dapat uhaw tayo sa salita ng Diyos. Bakit? Minsan mga kapatid, dumarating sa time na isang linggo tayo mga kapatid na sa sanlibutan. Di ba? Tapos sa beses lang tayo umaaten. Kaya kung tayo mga kapatid ay hindi tayo naging excited sa salita ng Panginoon, may tendency mga kapatid, baka nanlalamig tayo. Kaya mga kapatid, ilagay natin sa ating puso na kailangan mga kapatid, pagdating ng Sunday, dapat lagi tayong excited sa salita ng Panginoon. Amen? Number 7, mapapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Sino po dito maawain, mga kapatid?
Dapat bilang isang Kristiyano, maawain tayo mga kapatid. Higit sa lahat, kailangan din natin bilang isang Kristiyano, madamayin tayo sa bawat isa sa atin. Kung meron tayong pinagdadaanan mga kapatid, isang bagay lang ang gusto kong sabihin sa bawat isa sa atin, na huwag natin sarilihin ang mga problema na nangyayari sa buhay natin. Tatandaan natin, damayan natin ang bawat kapatid na nahihirapan. Dapat kaawaan natin yung bawat tao na nasa paligid natin. Amen? Mga kapatid, bilang isang Kristiyano, dapat nandyan yan sa puso natin yung maawain tayo bilang isang tao ng Diyos. Amen? Kapag ang kapatiran mo, nakikita mo na hirapan, tulungan mo. Amen? Huwag natin sila pababayaan sapagkat ito ay isang turo ng Panginoon na dapat tayong madamahin tayong Kristiyano. Dapat maging maawain tayong Kristiyano, mga kapatid. Yan yung isang bagay na matututunan natin sa bahay ng Panginoon. Amen, mga kapatid. Number 8, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Sino gusto sa atin makita ang Panginoon? Amen. Lahat po ba tayo gusto natin makita ang Panginoon? Amen. Sabi dyan ng Biblia, mapalad ang may malinis na puso. Hindi puro galit ang nasa loob. Puro tampo. Puro sakit. Puro inanakit. Puro question, mga kapatid. Hindi yan nakakatulong sa isang Kristiyano, mga kapatid. Sapagkat ang sinasabi ng Biblia, mapagmahal dapat tayong Kristiyano. At higit sa lahat, mga kapatid, matulungin tayo sa kapwa. Sayang isang bagay, mga kapatid, na kailangan natin ilagay sa bawat puso natin, na dapat nang nakalagay dyan sa puso mo ay pagmamahal. At higit sa lahat, matulungin ka sa kapwa mo. Amen? Amen, mga kapatid. Number 9, tuloy tayo. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging anak ng Diyos. Ito yung sinasabi, mga kapatid, kapag may gulo or away, ikaw ang gumagawa ng way para magbati sila. Ibig sabihin mo niya, peacemaker. Ibig sabihin ng peacemaker, ikaw ang taga-payapa, ikaw yung gitna nila. Hindi ka one-sided. Hindi mo papakinggan yung, halimbawa, ganito, may sumbong sa'yo. Hindi mo papakinggan yung isang bagay lang, yung side lang. Kasi kapag one-sided tayo, halimbawa, mali yung sinabi sa atin, nakinig tayo sa kanya, ano mangyayari sa atin? Amen? Dapat lagi ka sa gitna. Dapat ikaw yung nagiging way. Teka, ikaw lang nagsasalita sa akin, dapat pakinggan mo rin yung sinasabi nila kung tama. Confirmation, mga kapatid, bilang isang tao ng Diyos, dapat hindi tayo one-sided. Hindi lang tayo nakikinig sa isang bagay lang, mga kapatid. Dapat nakikinig tayo sa both side, mga kapatid. Then kapag nakita natin yung situation, gumit na tayo. Hindi dapat tayo kakampi sa isang side, mga kapatid. Amen po ba, mga kapatid? Kaya ito yung isang bagay, mga kapatid, na mas makakatulong sa isang Kristiyano. Kung tayo ay isang Kristiyano at merong tao na magkapatiran, na halimbawa may dalawang magkapatiran na nag-aaway, mga kapatid, hindi mo kailangan kumampi sa isa. Hindi mo kailangan kumampi sa kabila. Ang kailangan mong gawin, gumitna ka. Amen? Gigit na tayo sa pamamaraan, mga kapatid, na hindi sila mawala parehas. Dapat ang gawin natin, mga kapatid, tulungan natin sila magkaayos. Amen? Yan yung tinatawag na peacemaker. Hindi nyo ikaw pa yung susulsul. Narinig mo na mali, sinabi mo pa yung mali. Oh, ano nangyari? Ano nangyari? Di ba mas nahihirap? Nagkaroon ng sama na loob yung isa dahil sa sinabi ng isang tao. Kaya lagi natin i-check ang ating mga puso, mga kapatid. Tatandaan natin yan, mga kapatid, sa buhay natin. Huwag tayo maging one-sided, mga kapatid. Dapat tayo yung tagapagpayapa ng mga tao na may alitan. Tayo yung peacemaker dapat. Kasi Kristiyano tayo. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Number 10. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran,
sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Ito mga kapatid, mapalad ka kapag once na ikaw nakakaranas ka ng pag-aapi. Pag-usig yun, yung ibig sabihin nun, pag-aapi, inaapi ka nila. Kung iisipin natin, pinagtatawa na yung suot mo bilang isang babae. Kasi minsan, kung titignan natin ng mga babae sa atin, ay sinasabi nila parang mga manang. Bakit? Kasi nga, yung dress nila ay old. Amen? Mga pamumuhay ng 90s, hindi kagaya sa panahon natin ngayon. Amen? Kaya ito yung isang bagay, mga kapatid, na sabi niya, kapag once na pinag-usig tayo, minsan, may hihirapan talaga tayo. Pag magkakaroon tayo ng hirap, mga kapatid, sa sanlibutan sapagkat hindi nila naintindihan yung ating ginagawa. Amen? Pero isa lang ang ating iniisip, mga kapatid, kung hindi nila tayo maintindihan, ang Diyos ang nakakaintindi sa atin. Amen? Huwag tayo, mga kapatid, huwag tayo magano sa mga sinasabi ng iba sa labas. Basta alam natin ang katuwiran ng Panginoon, gawin natin. Amen? Mga kapatid. Number 11. Mapapalad kayo pag kayo'y naalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-sari masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Ito mga kapatid, mapalad ang isang Kristiyano kung makarinig siya sa kanyang sa labas, sa generalize natin, na inaalimura tayo at pinag-uusig. Inaapi tayo. Sabi ng Biblia dyan mga kapatid, pinagwiwikaan ng sari-sari masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Kumbaga may mga time talaga mga kapatid sa paglilingkod mo sa Panginoon. Dumadating sa time na makakarinig ka ng bad side sa mga taong na nasa labas sapagkat hindi nila naunawaan ang mga pinagagawa natin sa buhay. Ibig sabihin, kapag may negative ka na rinig, huwag mong pakinggan. Huwag mong pakinggan, balik ka sa Panginoon. Doon tayo sa plan ng ating Panginoon. Number 12. Sabi diyan, mangagala kayo at magnagsaya ng totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Yan yung isang ibig sabihin. Mapapalad tayo mga kapatid kung tayo mga kapatid nakakaranas sa mga iba't ibang uri ng pag-uusig. Tatandaan natin, hindi lang po tayo nakakaranas yan. May nauna po sa atin. Yung mga unang Kristiyano, nakaranas sila ng pag-uusig. Number 1 dyan, di ba? Kung papansinin natin, dahil sa pagsunod nila kay Kristo, pinakain sila sa leon. Amen? Number 2, anong ginawa sa nila? Hinahabol sila at pinapatay. Yan yung isang mga bagay, mga kapatid. At the rest, marami pang bagay na naranasan ng mga unang Kristiyano sa atin. Dahil sa pagsunod nila sa Panginoong Jesucristo. Kung tayo, mga kapatid, tatandaan natin sa buhay natin, isipin natin lagi na may nauna sa atin. May nauna sa atin na nakaranas ng pag-uusig. Amen? Kung sila nakatawid doon, kung sila nakalagpas doon, kaya mo din. Amen? Bakit kaya natin? Kasi nga, may nauna sa atin. Amen? Praise the Lord. Number 2, na topic na ating pag-aaralan, the light of the world. Sino po ang ilaw sa atin? Sabi diyan, number 14 to 16 ng Matthew, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. 15, hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng mga sa bahay. Number 16, lumiliwanag na gayon ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Ito isang bagay mga kapatid na tatandaan mo. Ito yung isang example ng ating Panginoon na kapag once na ikaw ay nasa bahay, amen, may ilaw at tama. Pag once na binuksan natin ang bahay, lahat lumiliwanag, amen. Hindi naman niya pwede na kapag once pagbukas mo ng ilaw, kalahati maliwanag, kalahati madilim. Amen. Di ba tatandaan natin mga kapatid na tayo bilang isang asin o tinatawag na ilaw mga kapatid ng sanlibutan na to mga kapatid.
dapat tayo ay nag-iilaw kung paano ipamuhay si Kristo. Amen? Amen po. Dapat si Kristo yung nakikita sa atin, kaya tayo nagliliwanag. Sometimes mga kapatid, one time nagkaroon kami ng Bible study. Amen? Nagkaroon kami ng online Bible study. Unang-una pa lang yun. First time ko pala sa church. First time ko lang umattend. Then nangangaral yung ating kapatid. Siyempre, bilang isang tao, hindi kasi ikaw nakakita ng pagbabago mo. Amen? Hindi pwede mo sabihin na bago na ako eh. Amen? Madali sabihin, di ba po? Madali siyang sabihin na nagbagong buhay na ako, hindi na ako nag-inom. Sinabi mo lang yun. Amen? Pero ito isang bagay mga kapatid, malalaman mo lang na nagbago ka na kapag sa marami silang nakikita na positive at ang nakikita sa iyo pamumuhay kay Kristo. Amen? Yung kapatid na yun na nangangaral, after nun sinabihan siya. Ang sabi niya sa kanya, mga kapatid, ito yung buhay ng dalawang tao to kahit hindi magsalita, kita sa kanila eh. Amen? Kita sa kanila yung pamumuhay ni Kristo, na pinapamuhay si Kristo, mga kapatid. Kaya ito isang bagay, mga kapatid, na kailangan natin isipin, na kailangan natin magliwanag sa mga tao na nasa dilim. Mga kapatid, ito yung isang bagay na bigyan natin sila ng pag-asa. Dapat kung ikaw ang ilaw na pinadala ng Panginoon sa mga tao na nasa sanlibutan, na nasa kasalanan, ikaw dapat sa kanila magbigay ng daan patungo kay Kristo. Bakit mga kapatid? Kasi ikaw ang ginamit ng Panginoon para iligtas sila. Kung makita mo ang buhay nila madilim, ikaw ang pumunta sa kanila para magkaroon sila ng liwanag. Amen? Yun yung isang bagay na kailangan natin. Hindi tayo pinadala ng Panginoon sa isang sitwasyon na para mahawaan tayo ng dilim. Amen po? Kaya tayo pinadala ng Panginoon sa isang lugar o isa sa mga bagay na nasa sa paligid natin para magbigay tayo ng daan ng pag-asa para sa mga tao na nasa kadiliman. Amen po? Kaya ito isang bagay na sinasabi ng Biblia, kanila luluwalhatiin ang inyong amang nasa langit. Kapag nakita nila ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin, ang Diyos ang pupurihin nila. Amen? Bakit? Ito nga isang bagay mga kapatid na kailangan natin maintindihan. Yung akala natin wala nang pag-asa magbago, nagbagong buhay. Dahil sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Yan dapat yung isang bagay mga kapatid na kailangan makita sa atin. Kung iniisip nila wala ka ng pag-asa magbago, sinabi lang nila yun. Pero ang salita ng Panginoon, kaya niya magbukas ng liwanag papunta sa iyo. Amen? Kayang-kaya ng Panginoon na bigyan ka ng ilaw patungo sa kabutihan. Amen, mga kapatid? Number 2, Christ came to fulfill the law. Dumating si Kristo upang isakatuparan ang kautusan, mga kapatid. Praise the Lord. Sabi diyan sa Matthew 5, verse 17 to 20, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. 18, sapagkat katotohanan sinasabi sa inyo, hanggang sa mga kalawa, ang langit, ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit, sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Number 19, kaya't ang sino mang sumusuway sa isa sa kaliit-litang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawagin kaliit-litan sa kaharian ng langit. Dadapot ang sino mang gumanap at ituro, ito ay tatawagin dahil sa dakila ang kaharian ng langit. Number 20, sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi higit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at pariseyo, sa anong paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Ito yung isang bagay mga kapatid na kailangan maintindihan ng isang Kristiyano. Dapat mga kapatid, tinutupad natin ang kautusan ng ating Panginoon. Dapat ang Panginoon pumunta dito para lahat ng bagay matupad. Lahat ng misyon ng Panginoon isakatuparan niya para ang isang Kristiyano ay gawin din kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesucristo.
kung paano mga kapatid, tinuro ng Panginoon yung mga bagay-bagay na pamumuhay ng isang Kristiyano. Dapat ang Kristiyano ganun din ginagawa. Ito yung isang bagay mga kapatid na sinasabi ng Panginoon. Hindi siya pumarito para sirain, kundi upang ganapin ang mga bagay na nakasulat mga kapatid. Ito yung isang misyon ng ating Panginoon mga kapatid, na kailangan makita ng isang tao na ang Panginoon Jesucristo bumaba sa lupa para sa isang misyon. Amen mga kapatid. Praise the Lord. Number 4, anger o galit. Sabi na Matthew chapter 5 verse 21 to 21, narinig ninyo na sinasabi ng mga tao sa una, huwag kang papatay, at ang sino man pumatay ay makapasa panganib sa katulan. Yan mga kapatid, huwag po tayong papatay ha. May hirap pumatay mga kapatid. Sabi niya, panganib sa katulan. Delikado po yan mga kapatid. Kung tayo, although sabihin na natin kung may nangyari sa ating buhay na ganyan, iano na lang natin, ipasa Diyos natin. Amen? Number 22, tatapat sinabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapanganib sa katulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mapapanganib sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, Ulul ka, ay mapapasapanganib sa impyerno na apoy. Ito yung isang bagay mga kapatid na kailangan natin isipin, na sinasabi diyan na kapag once na ang bawat napupuot sa kanyang kapatid ay mapapanganib sa katulan. Kaya kung ikaw ay napupuot sa iyong kapatid, ibig sabihin na po napupuot yung nainis ka, nagagalit ka sa kanya, yan po yung ibig sabihin yan. Huwag po mga kapatid, baka dumating sa time mga kapatid sa katulan, yan yung pagsulit natin. Amen? Dapat ang gawin natin mga kapatid, iano natin yung sarili natin. Huwag tayo magkaroon ng puot sa ating kapatid. Huwag kang magalit, huwag tayo mainis. Amen po? Sabi dyan dito, at higit sa lahat, may mga nagsasabi ng ganito, na word na ulul ka. Huwag po natin sasabihin yan. Amen? Sabi dyan, ulul ka ay mapapanganib sa impyerno sa apoy. Huwag po natin, masama po yun mga kapatid, yung sasabihin natin yun. Kahit sabihin mo, joke yung sinabi mo, masama pa rin po yan. Amen po? Kaya ako, pag ako nagagalit, sinasabi ko, pambihira ka eh. Kaya huwag po tayo magsasalita ng ganyan. Amen? Number 23. Kaya kung inandog mo ang iyong ay sa dambana, at do'y maalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harapan ng dambana ang ahin mo, at yumaon ka ng inyong lakad. Makipagsundo ka muna sa iyong kapatid, at kung magkagayon ay magbalik ka, at ihandog mo ang iyong ahin. Number 25, makipagsundo ka agad sa iyong kaalit, sapagkat ikaw ay kasama niya sa daan. Baka ibigay ka ng kaalit mo sa hukom, at ibigay ka ng hukom sa punong kawal, at ipasok ka sa bilangguan. Number 26, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ka aalis doon sa anumang paraan hanggat hindi mo mabayaran ang katapos-tapusan beles, mga kapatid. Ito isang bagay mga kapatid na kailangan natin maintindihan. Kapag once na meron kang kaaway o sa iyong kapatid, mga kapatid, before ka mga kapatid maglagay ng handog mo. Dito, di ba minsan may nag-offering, meron tayong tithes. Dapat minsan, mga kapatid, pag once na may galit ka sa iyong kapatid, dapat ang unang-una mong gagawin, pupunta ka muna mga kapatid sa iyong kaaway, sa iyong kagalit. Hihingi ka ng sorry, hihingi ka ng tawad mga kapatid. Tapos kapag once na ikaw ay
okay na napag-sorry ka na sa kanya. Ang gagawin mo naman, babalik ka sa iyong naupuan para kunin ang handog mo at ihulog mo dito, mga kapatid. Kasi useless yung isang bagay, mga kapatid, kapag once na may galit ka sa kapatid mo, sa kapwa mo, tapos hinagulog ka sa... Diyan ba, inulog natin yung offering natin. Useless po yun. Kasi nga, may galit ka sa puso mo. Sabi diyan, makipag-ayos ka muna sa iyong kapatid bago ka maglagay. Amen? Kaya ito isang bagay, mga kapatid, na kailangan natin maintindihan. Na kapag once na tayo, mga kapatid, may galit sa ating kapatid, dapat tayo ay nakikipag-ayos muna, mga kapatid. Kalimutan muna natin yung away. Amen? Huwag mo muna tayo tampuhan. Kasi sayang kasi yung ating mga ino-offer sa Panginoon. Amen? Number 5. Sabi diyan, last. Sabi diyan, pagnanasa. Sa Tagalog, pagnanasa po. Sabi dito sa Matthew chapter 5, verse 27 to 30, narinig ninyo sinabi, huwag kang mangalunya. 28, tatapot sinabi ko sa inyo, na ang bawat tumitingin sa isang babae na taglayang masamang hangad ay nagkakasala ng pangangalunya sa kanyang puso. 29, at kung ang kanan mong mata ay nakapagtitisod sa iyo, ay dukutin mo at iyong itapon sapagkat may mapapakinabangan ka pa na mawala ang isa sa mga sakap ng inyong katawan at huwag buong katawan mo ang mabulit sa impyerno. At kung ang kanang kamay ay nakakapagtisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon sapagkat may mapapakinabangan ka kapasa na mawala ang isang mga sangkap ng iyong katawan at huwag ang buong katawan mo ang mapasa impyerno. Ito, mga kapatid, yung isang bagay na kailangan natin maintindihan. Sabi diyan, huwag kang mangalunya. Ibig sabihin ng pangangalunya, ito yung sa may asawa ka. I'm so sorry po sa mga pero ito yung isang bagay, mga kapatid, na kailangan natin marinig, na kapag once na isang tao, mga kapatid, may asawa siya at kasal, mga kapatid, at ito ay, alam nyo na po, may nangyayari sa kanila, tinatawag po yun na pangangalunya, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, ito yung isang bagay na kailangan maintindihan ng isang tao na huwag tayong mangalunya. Sabi dyan, isigit pa sa lahat, ito pa isang masama. Sinasabi dito, mga kapatid, na huwag tayo titingin sa isang babae ng masama, mga kapatid. Yung tipong pag-once na ikaw, di ba, meron niya akong kilala, mga kapatid. Although, di ko rin nilala yung sarili ko dati, mga kapatid. Kasi may mga tayong mga kapatid na sa mga work natin, minsan nga kapag sa may dadaan sexy, mga kapatid, minsan tinatawag ko halika kayo dito, dali. Meron chicks na dadaan, o di ba? Kasi nga, ayun yung isang bagay na, pero ito yung isang bagay na kailangan isipin na isang Kristiyano. Huwag ka magmumod ng kasalanan sa isip mo. Kasi sinabi ng Biblia, kapag once na tayo, mga kapatid, ay tumingin na masama sa kapwa babae, darating yung time na nangalunya ka na. Basta pag inisip mo sa kanya na parang pagnanasa na sinasabi, pag sa meron kang sa kanya, yung parang nag-mold ka ng kasalanan sa kanya, kahit hindi mo ginawa, mga kapatid, nangalunya ka na. Amen? Mga kapatid? Amen. Number 6, divorce. Ito, sabi ng Matthew 5:31 to 32, sinasabi rin naman na sino mang lalaki na iwalay na ang kanyang asawa ay bigyan niya siya ng kasulatan ng pag-iwalay. 32, tatapwat, sinabi ko sa inyo na ang sino mang lalaki na iwalay ang kanyang asawa, liban na lamang kung sa pakikiapitan dahil ay siya ay ang mga sa kanya ay nagbibigay kadahilanan ng pangangalunya. At sino mag-asawa sa kanya kung naiwalay na siya ay nagkakasala ng pangangalunya. Ito yung isang bagay, mga kapatid, dito sa Pilipinas, mga kapatid, wala po tayong divorce na tinatawag. Divorce law. Para sa lahat, ang meron tayo ay annulment, mga kapatid, at legal separation. Yan po yung meron tayo, pero yung divorce, hindi pa kasi siya totally na dito sa Pilipinas sa atin.
Pero moral annulment meron, mga kapatid. Kaya, iba pa yun sa divorce, pero may divorce para sa mga Muslim. Yung mga Muslim meron. Meron po sila. Sabi diyan, under Sharia law. Yung sa Muslim, yung po yung divorce nila yun. Kaya, kung tayo mga kapatid, wala pa ko asawa, kaya hindi ko maanto. Kung tayo mga kapatid, kung tayo may problema sa ating mga asawa at mga kakasamahin natin sa future, huwag na natin makabutin dito sa divorce. Huwag na tayo huwag na tayo papuntahin natin yung sarili natin. Huwag na tayo mag-asawa. Number 7, mga kapatid. Oaths, mga kapatid. Sabi niya, panunumpa o pagsumpa. Sabi ng Matthew 5:33 verse 37, 33, bukod sa rito'y inyong narinig na sinasabi ng mga tao sa una, huwag kang manumpa ng di katotohanan, kundi tubtubin mo ang Panginoon ng inyong mga sumpa. 34, dadapat sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anuman, kahit ang langit sapagkat siya'y luklukan ng Diyos. 35, kahit ang lupa sapagkat siya'y tungtungan ng kanyang mga paa, kahit ang Jerusalem sapagkat siya'y bayan ng dakilang hari. 36, kahit man ang ulo mo ay huwag mong ipanumpa sapagkat hindi ka makakagawa ng isang buhok na maputi o maitim. 37, dadapat ang magiging pananalita mo ninyo'y oo, hindi, sapagkat ang umigit pa rito ay buhat sa masama. Ito yung isang bagay na kailangan natin maintindihan. Huwag po tayo lagi mangako sa ating mga kausap, mga kapatid. Kaya sometimes ang ginagawa ko kapag was na may nagyayaya sa akin, isang bagay sinasabi ko, kung kalooban ng Panginoon, pupunta ako. Mga kapatid, yan yung isang bagay. Kasi kapag was sumuba ka sa iyong mga kausap, mga kapatid, huwag mong gagawin kapag was na hindi mo ginawa. Halimbawa, niyaya tayo. Huwag tayo mga kapatid manunumpa. Lagi mo na lang sabihin, basta kung kalooban ng Panginoon na makapunta ako, pupunta ako. Kasi hindi natin ang hawak ang oras natin, mga kapatid. Walang nakakaalam na tayo ay gising pa kinabukasan. Kaya ito yung isang kailangan natin maintindihan, mga kapatid. Huwag tayong mangangako sa mga tao na mga pinapangakuan natin. Lalo kapag ikaw nangako ba na isang bagay ay gagawin mo, huwag. Halimbawa, may pinangakuan ka, tapos di mo tinupad, kasalanan tayo nun. Amen? Dapat pag nangako ka, gawin mo. Tuparin mo. Lalo na kapag was na tayo, di ba kapag was tayo nagsisimula pa lang sa paglilingkod sa Panginoon, marami tayong pangako sa Panginoon, di ba? Kaya kailangan gawin natin kasi galit ang Panginoon sa mga tao, mga kapatid, na hindi tumutupad sa kanilang mga sinasabi. Kaya magingan tayo, tumayo tayo, mag-stand tayo. Kasi mga kapatid, Kristiyano tayo, tinawag tayo ng Panginoon para tayo ay maglingkod sa Kanya. Kaya ito isang bagay, mga kapatid, na kailangan natin maintindihan na huwag tayo mangangako kapag hindi natin pala kayang gawin. Amen? Gawin natin. Kung tayo nangako na, gawin na natin. Kung sumumpa na tayo sa Panginoon, gawin na natin. Bakit? Kasi ayaw ng Diyos yun. Yung hindi natin tinutupad ang bawat pangako natin. For the last, mga kapatid, love your enemies. Sabi diyan, mahalin mo ang iyong kaaway. Sino ang nagmamahal sa kaaway? Sabi ng 39, na dapat sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao, kundi sa sino man sa iyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo iharap mo naman sa kanya ang kabila. Ito isang bagay, mga kapatid, na kailangan maintindihan sa Kristiyano. Na kapag once na ikaw ay sinampal ka sa kanan, iharap mo daw yung kabila mo. Ibig sabihin, hindi ka lalaban kasi. Kasi kapag once na ganun ang pinakita mo sa iyong kaaway, mga kapatid, na isang patunay na sumusunod ka sa salita ng Panginoon, na kahit pinahirapan ka na, kahit sinampal ka na, mga kapatid, at ibinigay mo yung kabila, isang bagay na nagpapakumbaba ka, mga kapatid. Number 40, at sa pag-ibig, na ikaw ay ipagsakdal at kunin sa iyo ang iyong tunika
ay iniwan mo rin naman sa kanila ang inyong balabal. 41, at sa sino man pinipilit sa inyo na ikaw ay lumakad ng 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya sa kasama niya. Ito isang bagay mga kapatid. Kapag may nagpasama daw sa iyo ng 1 milya, gawin mo 2. Kumbaga, kapag samahan mo ko sa Timalan, pumunta kayo ng Hillsview. Yun dapat yung gagawin mga kapatid. Basta kapag may lumapit sa iyo mga kapatid, samahan mo. Pero samahan mo sila sa pamamaraan mga kapatid na mabuti. Huwag sasamahan mo sila, tara pare, magnakaw tayo. Hindi ganun, huwag mo samahan yung mga taong alam mo mapapasama ka. Kundi samahan mo yung mga taong mapapabuti ka. Kaya isang bagay mga kapatid, pag sinamahan mo 2 milya, mga kapatid, ang kailangan natin gugulin para sa kanila. Sabi dito, 42, bigyan mo ang sa inyo yung humihingi at huwag mong talikdan ang sa inyo yung nangungutang. Narinig ninyo sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kaputan mo ang iyong kaaway. 44, dapat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo yung nagsisipag-usig. Ito yung masakit. Yung kaaway mo, ipapadalangin mo pa. Di ba? Ang hirap, di ba? Yung di ba sila na nagkamali sa'yo, ipapanalangin mo ba sila? Di ba sobrang hirap? Kaya ito isang bagay mga kapatid, bilang isang Kristiyano, minsan magiging unfair, pero kung isipin natin para sa kapayapaan ng bawat isa natin yun. Ito dito makikita ang pamumuhay ng isang Kristiyano kung sa kabila ng kanilang mga ginagawa sa kanyang buhay, inaaway man sila, at higit sa lahat ginagawa mo, ipanalangin mo ba sila, i-bless ka ng Panginoon, mga kapatid. Sabi dito mga kapatid, upang kayo maging mga anak ng inyong Ama na sa langit, sapagkat pinapasikat niya ang kanyang araw sa masama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Kaya diyan tayo magtatapos mga kapatid, kung natatapusin. Sinasabi diyan na ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ng isang Kristiyano. Alam mo yun, masama ka man tao, mabuti ka man tao, yung kabutihan ng Panginoon nandiyan pa rin. Pinapaulan niya yung mga bagay. Kahit niya yung masama, binebless pa ng Panginoon Amen? Kahit hindi nagsisimba, binebless ng Panginoon. Kahit yung mga nagsisimba rin, binebless din ng Panginoon. Tatandaan natin mga kapatid, dahil ang Panginoon ay pantay tumingin sa mga tao, mga kapatid, na naglilingkod sa Kanya, at sa lahat ng tao sa sanlibutan, mahal po ng Panginoon yan. Kaya mga kapatid, yung biyaya ng Panginoon, mapabuti man o mapamasama, yan yung biyaya ng Diyos sa lahat ng tao. Kaya higit sa lahat mga kapatid, hanggang dito na lang po ang ating topiko. Hanggang dito na lang po ang ating pangangaral. Naway may natutunan tayo lahat sa salita ng Panginoon. Although mahaba mga kapatid, pero I know na may natutunan tayo. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon.